frente. Mahalaga pa rin ang magkaroon ng refresher course ang mga ito. Supposedly kailangan nila, subalit yun namang tinuro natin sa kanila ay maaari na nilang gamitin upang sila na rin mismo ay ituro nila sa kanilang mga tauhan para magkaroon sila ng sarili ng refresher course. So sa gano'n namang parte ay hindi naman natin nire-require na Coast Guard talaga ang magturo dahil kampante naman tayo na yung pagturo ng ating mga tauhan ng Coast Guard sa kanila ay magiging gabay upang sila na rin mismo ay makapag-conduct ng sarili ng refresher. Pero sa atin naman ay willing naman tayo na kung gusto nila na mag-undergo pa rin ng refresher course sa atin dito sa Philippine Coast Guard ay naka-ready din naman yung ating instructor upang mabigyan sila ng karampatang refresher course. Samantala, hinggil naman sa mga pag-iingat upang maiwasan ang pagkakaroon ng trahedya sa dagat. Patuloy ang mahigpit na pagpapatupad ng iba't ibang mga pulisiya ng Calapan Coast Guard sa mga barko tulad ng no overloading, no excess passenger at payo ni Lieutenant Rica Frente na mahalaga rin ang maayos ang pagtatali sa mga rolling cargos, lalong higit sa mga panahong malakas ang alon. Sa ibang balita, kaugnay sa naging hinaing ng ilang mga manininda sa pamilihang lungsod ng Calapan, hinggil sa nakaimbak na tubig sa kanilang lugar na nagdudulot ng pangamba at perwisyo sa kanilang maging sa mga mamimili. Nagbigay na ng pahayag hinggil dito si City Engineer Benjamin Asidera kung saan ayon sa kanya na iparating na sa kanila ang usaping ito at sinisimulan na nila ang pagsasayos ito, subalit hiling naman niya sa mga manininda na itapon sa tamang lalagyan ng kanilang mga basura gaya ng plastik dahil isa ito sa nagiging sanhi ng pagbara ng drainage canal sa naturang lugar. Yun naman ay naparating na sa amin. Actually last week nag-umpisa na silang mag-declag. Ang problema kasi yung waste nila, yung plastic, yung mga gulay, doon naman kasi nila tinatapon din sa kanal. Sana naman ilagay na nila sa basurahan para talagang tubig lang ang napupunta doon sa drainage canal. Siguro may hindi magbabaha ng ganun kasi ang complaint naman ng mga nagdidiklag kong mga tao, mga panayan laman daw, mga plastic, mga gulay, mga pinag-anuhan doon ng waste din nila. Sana doon na lang nila ilagay sa basurahan. Pero ganun pa man, naroon na yung mga tao ko nagdidiklag, nag-umpisa na sila nito. Hindi nga lang pwedeng isabay sa araw, tuwing gabi naman sila. Samantala, kalinsabay ng isinasagawang bagong palengke kung saan sa huling linggo ng Hulyo ang inilaan na time frame ng pagawain. Bahagya naman aniyang naantala ang pagtatapos ng proyekto dahilan sa nagkaroon ng ilang mga usapin gaya ng passenger terminal at ang ilang mga hiling ng mga manininda. Ganun pa man, siniguro naman ang nasabing opisyal na matatapos at maisasaayos ang bagong pamilihan ng lungsod bago matapos ang taong ito. Susunod, humigit kumulang sa 25 kilong pawikan na lambat sa barangay Silunay. Yan at iba pang mga balitang makalipas po lamang ang ilang paalaala. Welcome to Monte de Oro Homes. With units designed to cater to the convenience and comfort of its residents, Monte de Oro Homes is a haven for countryside living. A perfect place for those who would want to combine green living with modern-day facilities and amenities. Our model unit types: row house, single attached or detached, townhouse, all units are fully finished upon turnover. House and lot package starts at 700,000 pesos. Housing loan can be made through banks and our leading partner, Pag-ibig Fund. With monthly amortization as low as 4,500 pesos or just 145 pesos a day. HLURB licensed to sell 21191. Owner and developer, Consoville Realty Development Corporation. Enjoy these amenities. And with a flood-free strategic location with close proximity to almost everything, it is surely a home for ideal family living.
Enjoy life to the fullest at Monte de Oro, Monte de Oro. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro, Monte de Oro. A beautiful place, ideal for the whole family, for the family. Where the ambience is inspiring and the people are loving. A wonderful place for our kids to enjoy. A home for our satisfaction. Come home, let's enjoy life worth living at Monte de Oro. Come home to Monte de Oro Homes at Sapul, Calapan City. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, sa gitna ng pamamalakaya ng isang mangingisda sa Barangay Silunay, isang pawikan ang bigla nitong natagpuan sa kanyang lambat habang hinihila niya ito upang kunin ang mga nahuling isda na kanyang ikinagulat. Ayon kay Mang Carlito Montero, 55 taong gulang at may 20 taon ng mangingisda, bandang alas 4 ng madaling araw, kanina ng kanyang matagpuan sa kanyang lambat ang pawikan sa gitna ng kanyang pangingisda na kanyang ikinagulat dahil ito pa lamang aniyang unang pagkakataon na nakahuli siya ng isang pawikan na agad naman niyang ipinagbigay alam sa kanilang kapitan. Hindi ko alam na naroon. Dahil nung humihila na ako ng lambat, nakita ko siya naroon na. Ngayon, napawalan ko na uli siya. Napawalan ko na siya eh. Ngayon, nung tuloy kong hinila yung lambat ko, ay naramdaman ko naroon na uli siya. Bumalik. Hindi ko na siya maalis dahil balot na siya ng lambat. Sinama ko na siya sa, kahit nahirapan ang maghila, sinas ko na. Kaya nadala dito. Inireport ko na nga agad kay Kapitan. Makalipas naman ng ilang oras, dumating ang City Fishery Management Office sa pangunguna ni Fishery Management Officer Virgil Cantos at ang DNR sa katauhan ni Ricardo Natividad na silang nangasiwa sa naturang pawikan. Sa naging pagsisiyasat, napag-alaman na isang uri ng green turtle ang lalaking pawikan na may humigit kumulang sa 25 kilo, 63 cm ang haba nito at may 65 cm ang lapad. Samantala, dahil na rin sa mahigpit na ipinagbabawal ang paghuli at pagkatay sa lahat ng mga pawikan o anumang uri ng endangered species, matapos nalagyan ito ng tag na may serial number PN05557A bilang tanda na ito ay minsan nang nahuli, muli itong pinakawalan sa karagatan ng Silunay. Sa ating police report, bilang taon ng aktibidad, patuloy na isinasagawa ang AGI or Site o Annual General Inspection at Operational Readiness Security Inspection Test 2010 sa lalawigan na layuning higit na malaman kung lahat ng mga alituntunin ng Philippine National Police ay masusing na ipapatupad gaya ng programang